Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 23 verses 11 to 12. Ito po ang sabi ng mga talata, mga kapatid, pakinggan po ninyong maigi at yung mga ushers po natin sa online, pakitulungan po ninyo ko dito po sa ating mga passages at maging sa atin pong pinag-aaralang mensahe. Ano po, yung title, yung mga puntos, dahil mahalaga po ito, mga kapatid. Nandito po ngayon ako sa church, kaya yung akin pong ginagamit na OBS, yung atin pong application na ginagamit, ako rin po yung nag-ooperate. Kaya wala po si Sir Eliza. So sabi po ng mga talata, verses 11 to 12, "But he that is greatest among you shall be your servant." Yan po ang sabi ng verse number 11. "And whosoever shall exalt his name or himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted." Well, the title of our topic for this morning is The True Service. Mga kapatid, napakahalaga po na matutunan natin ito pong ating pag-aaralan for this morning. Again, ang title po ng ating pag-aaralan ay The True Service, yung totoong paglilingkod. Mahalaga po kasi, mga kapatid, na masiguro natin na yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon totoo at tama. Kasi po, ang sabi ng Bible, nakikita ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Malinaw po na sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, maging ang aklat ng Hebreo, nagpahayag po na ang atin pong ginagawa sa Panginoon ay hindi po pwedeng mabaliwala sa matapat at matuwid na Diyos. Sabi nga ng Bible, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya nga maganda, ngayong umaga, masiguro po natin na yung ating ginagawa sa Panginoon talagang maging maayos, at maging katanggap-tanggap sa Kanya pong harapan. Siyempre naman, ayaw ho nating masayang yung ating ginagawa at yung ating pong sinasakripisyo at yung ating mga ibinibigay. Kaya maganda, maintindihan natin ito pong ituturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Well, ang idea po nitong mga talatang ito, kung titignan po ninyo at babalikan, sabi po ng verse number 11, "But he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased. And that he shall humble himself shall be exalted." Alam niyo po ba kung para kanino talaga ito? Ito ho ay para sa mga Pariseo at mga eskriba. Yun nga lang ang nakakalungkot, itong disciple ng Panginoon, yung mga sumusunod sa Kanya, parang mas ang ini-imitate yung mga ginagawa ng Pariseo at ng mga eskriba, ng mga Pharisees and scribes. Parang yun ang mas nakikita nilang magandang gayahin kaysa sa ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nangaral ang Panginoon ng ganito pong mensahe. Para alam po ninyo yung context. Para alam nyo yung ating pinagmulang aklat o chapter dito po sa ating topic. Kasi malinaw po na sinabi ng Panginoon sa verse number 11, "He that is greatest among you." Kung sino raw sa atin, ang nasa kalagayang mataas at maganda ang sitwasyon, siya ang inyong maging lingkod. At kung sino naman ang nagtataas ng kanyang sarili, ay maibaba. At kung sino naman yung nagpapakababa, yun ang maitaas. Mga kapatid, normally, people estimate greatness by how many people serve and honor them. Yan ang intindi natin Yan ang ating pananaw. Kung ilan yung ating nauutusan, ilan yung naglilingkod sa atin, ilan yung nagbibigay sa atin ng masasabi nating karangalan, doon makikilala kung sino tayo. Pero sabi po ng Bible, sa Panginoon, kung pag-uusapan, Jesus reminding us that in His kingdom, it should be different. And that we should estimate greatness by how we serve and honor others. Always remember, ang tinuturo lagi ng Panginoon paglilingkod na hindi para sa atin. Paglilingkod na para sa iba. Kaya nga, kung totoo na tayo ay naglilingkod sa Panginoon,
kung totoo na tayo ay, kumbaga, nagbibigay ng oras, panahon, kakayanan, at kung ano pa man na ibinibigay natin sa Panginoon, mga kapatid, maganda, siguraduhin natin na yan tama at katanggap-tanggap. Kasi po, sayang ho yung ating ginagawa kung hindi po yan magiging, kumbaga, acceptable sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga kung maalala ho ninyo, hindi ba't pinag-aralan natin yung Romans chapter 12, verse number 1. Nakasulat po roon, mga kapatid, di ba't malinaw, dinitalya ni Apostle Paul. Para yung atin daw service maging acceptable and reasonable, mga kapatid, nandun na po yung guidelines. Nakasulat na po. Sinabi na ni Apostle Paul that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga, mga kapatid, maganda ho na maintindihan natin itong bagay na ito. May tatlong bagay ho na naisa kong ibahagi ngayong umaga mula po dito sa ating pinag-aaralan. Again, ang title po natin ay The True Service. Kung totoo ang paglilingkod natin, maganda makita sa atin itong mga bagay na ito. Bagamat hindi lamang ho tatlo, pero para ho sa ating kumbaga oras, ito muna ho ang ating magandang bigyan ng pansin. Number 1, there is verity. Okay? There is verity. Kasi po, yung tunay na paglilingkod, hindi ho pwedeng paglilingkod na nagpapanggap. Paglilingkod dapat yan na mayroong katotohanan at dapat nasa totoo. Tignan po ninyo. Sabi ho ng John chapter 4 and verse number 24. Ulitin ko po. John chapter 4 and verse number 24. Kaya kung may mga Bible ho kayo, maganda, buksan po ninyo. Kaya dapat lagi ho tayong handa. Na meron tayong hawak-hawak na Biblia sa tuwing tayo po nag-aaral ng salita po ng Panginoon. Sabi po rito, sabi ho ng talata, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, pinapahayag nitong talatang ito na kung tayo raw po ay sasamba, maglilingkod sa tunay at buhay na Diyos, dapat ganito po yung ating ginagawang paglilingkod. Ang sabi po ng talata, they must worship Him in spirit and in truth. So sa madalit salita, napakahalaga po na yung ating ginagawa hindi lang dapat totoo, kung hindi dapat ito rin po ay nasa katotohanan. Kasi may mga taong sincero naman sa ginagawa nila tulad po sa ibang relihiyon. Hindi naman ho natin pwedeng sabihin na yung kanilang ginagawa kapaimbabawan lang. Hindi naman ho natin pwedeng sabihin na yung kanilang ginagawa kunwari lang. Terrible naman talaga ginagawa nila. Kaya nilang gumising ng maaga. Kaya nilang magsakripisyo. Kaya nilang magbigay ng malaki. Kaya nilang maglakad ng paluhod sa kanilang altar na kinikilala. So, ano ibig sabihin? Nandun po yung kanilang pagiging totoo sa ginagawa nila. Ang problema, baka wala naman sila sa katotohanan. Kaya nga itong magandang siguraduhin natin Una, dapat totoo yung ating ginagawa. Malinaw po ba, mga kapatid? Dapat totoo yung ating ginagawa. Pangalawa, dapat nasa totoo rin tayo. Kasi baka mamaya, seryoso nga tayo, totoo nga tayo, pero yung ating naman palang pinaniniwalaan mali, sayang ho yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Sayang po yung ating ginagawa. Kaya nga minsan nakakaawa yung mga kababayan natin, yung mga kakilala natin na talagang ayaw umalis sa kanilang maling paniniwala. Maganda sana yung puso, maayos na tao naman sila, kaya lang wala sila sa katotohanan. Kaya yun ang isang problema dyan, mga kapatid. Kaya nga mapalad ho tayo, kung talagang tayo ay tunay na kumilala na sa Panginoon, tayo ay nasa totoo at nasa katotohanan na. Pero ito po ang isang nakita kong problema. Kung tayo naman nasa totoo at katotohanan, kung hindi naman ho tayo totoo sa ginagawa natin, may problema pa rin. Sayang pa rin yung atin pong ginagawa. Sayang naman po yung pagkakataon na nasa katotohanan na tayo, pero ang problema naman pala, tayo hindi totoo sa ginagawa nating paglilingkod. Kasi ang totoo, sabi ho ng Bible, by their fruit, ye shall know them. Kasi kung totoong mahal mo ang Diyos, kung totoong mahal mo ang gawain, pwede bang hindi mo siya bibigyan ng pansin? Pwede bang hindi mo siya uunahin? Pwedeng hindi mo siya papahalagahan? Pwede po ba yun? Kung itutulad natin yan sa tao, yung tao magtatampo sa atin.
Pag sinabi nating mahal natin ang isang tao pero wala tayong panahon. Pag sinabi nating mahalaga sa atin ang isang lugar pero hindi naman natin pinupuntahan. Mga kapatid, wala tayo sa katotohanan. Kung hindi natin kayang pagsakripisyuhan yung minamahal natin, tingin ko po, medyo magiging questionable yung sinasabi natin sa nakikita. Kasi ganun lang po kasimple yan, mga kapatid. Kung talagang mahalaga ang Diyos sa atin, anong turo ng Bible? Siya ang dapat inuuna natin. Kung talagang mahalaga sa atin ang gawain, di ba dapat yung gawain ang inuuna natin? So, dapat maging klaro po yan. Yung kanina, binigyan natin ng pansin. Yung kanilang puso, totoo, sincero sa kanilang ginagawa, pero wala naman sa katotohanan. Pero kung tayo nga nasa katotohanan at yung puso naman natin, hindi totoo sa ginagawa natin, mga kapatid, mahahayag din yan. Kasi nga, malinaw na sinabi ng Bible, by their fruit, ye shall know them. Kung talagang mahal natin ng Diyos, walang ibang dapat inuuna kung hindi ang Diyos. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga yan yung unang bagay na magandang i-consider natin. There is verity. May katotohanan sa mga totoong naglilingkod sa Panginoon. Dapat tayo ay nasa totoo, dapat tayo ay totoo sa ginagawa natin. Yan yung una. Pangalawa, there is sincerity. Dapat nandoon po yung sinseridad. Hindi yung kapag tayo po ay nakakita ng katitisuran, ang dali-dali nating manlamig. Ang dali-dali nating umayaw. Ang dali-dali nating magpasya na titigil na natin yung ginagawa natin sa Panginoon. Hindi dapat ganon. Kasi kung totoo tayo sa Panginoon at totoo yung ating paglilingkod, mga kapatid, hindi tayo dapat madaling matinag sa ginagawa natin. Kasi una, kung naniniwala tayo na itong paglilingkod na ito may kabuluhan, bakit natin ititigil? Kung ang paglilingkod na ito ay meron pong reward, kapalit sa harapan ng Panginoon, o kaya susi ng pagpapala, bakit natin ititigil? Dahil lang sa iba? Dahil lang sa sinabi ng iba? Dahil lang sa ginawa sa atin ng iba? Dahil lang sa nakita natin sa iba? Ititigil natin yung tama at totoong paglilingkod sa Panginoon. Tingin ko po, mga kapatid, wala hong problema ron. Ang may problema tayo sa damdamin natin. Sincero ba tayo talaga sa ginagawa natin? Kasi kung talagang sincero tayo, mga kapatid, hindi dapat makita at maramdaman ng Panginoon na mayroong panlalamig sa puso natin kapag tayo po ay nakakakita ng mga bagay na pwede, at posible na nilalagay ng kaaway para sa atin na maging katitisuran. Hindi dapat ganon, mga kapatid. Sabi nga ni Joshua, sa Joshua chapter 24, verse number 14. Ulitin ko po, Joshua chapter 24, and verse number 14. Pakinggan po ninyo. Sabi po rito, now therefore, fear the Lord and serve Him. Malinaw kaya kung may mga Bible kayo, markahan niyo yung Bible nyo. Maganda itong talatang ito na sinabi dito. Sabi po rito, and serve Him in sincerity and in truth. Mahalaga po na hindi lang tayo nasa katotohanan, mahalaga po na hindi lang totoo yung ating paglilingkod, kundi mahalaga rin na meron tayong sinseridad. Yung sincerity na sinabi po ni Joshua. Bakit? Kasi po, ang tunay na meron pong puso at pagmamalasakit, pagmamahal sa paglilingkod, ito ang gagawin. Anong sabi po nung karugtong? And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt. And serve ye the Lord. So, ibig sabihin, hindi lang tayo basta nagsasabi o nagpapasya na maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi, meron tayong dapat gawin. Iwan natin yung mga dapat nating iwan. At puntahan natin yung mga dapat nating puntahan na kung saan doon natin mapaglilingkuran ang Panginoon. Kasi yan ang sincero. Talagang kaya niyang iwan at ipagsakripisyo yung para sa Panginoon kahit yun ang kanyang pinaniniwalaan. Alam niyo, tayo po bago makakilala sa Panginoon, meron tayong kanya-kanyang paniniwala Meron tayong mga nakalakihan, meron tayong mga naririnig na mga turo, aral, mula sa mga kakilala, kapitbahay, o mga kalapit barangay. So, anong ibig ko sabihin, mga kapatid? So, pwedeng doon, meron tayong mapulot na mga, kumbaga, kaalaman. Pero salamat na lang sapagkat tayo po ay nakasumpong na ng katotohanan. Kaya nga ito ang maganda mga kapatid, pakinggan natin maigi. Napakahalaga na tayo po ay merong sincerity.
Dapat sincere ang ating puso, ang ating isip sa paglilingkod. Dahil kung hindi, sa dami ho na mga pwedeng gamitin ng kaaway para tayo ma-distract at ma-discourage, mga kapatid, tingin ko po, pag doon tayo tumingin, hindi ho tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi ho tayo tatagal sa gawain ng Panginoon. Maniwala ho kayo. Sapagkat kapag ang ating paningin, ang ating damdamin, nasa paligid natin, lahat ng yan pwedeng gamitin ng kaaway para tayo po ay palamigin sa ating pananampalataya. Kaya mahalaga ho ang sinseridad. Pangatlo, there is integrity. Kapag true service, mga kapatid, kapag totoo ang paglilingkod, meron ho yang, kumbaga, integridad. Kumbaga sa maipagmamalaki, ika nga. Kumbaga, masasabi ho natin yan katanggap-tanggap. Kasi nga, totoo. Pag sinabing totoo ang isang alahas, hindi ho yan nakakahiyang isuot. Kumbaga, walang pakiramdam na parang magpapaliwanag ka kung saan mo binili yan, magkano ba yan. Sasagutin mo kagad, tunay ito, ginto ito. Naintindihan po ninyo? Kumbaga, kung totoo at tama yung ating ginagawang paglilingkod, di na ho natin kailangan ipaliwanag sa tao. Makikita naman ho yan na talagang tayo totoong naglilingkod sa Panginoon. At yung ganong klase ng paglilingkod yung paglilingkod na karangal-rangal. Kumbaga, nagbibigay dangal sa Panginoon at nagbibigay karangalan sa naglilingkod. Kasi yan sabi ho ng Bible, di ba't malinaw? Pakinggan po ninyo, ha? Balikan lang ho natin. Ito hong sinabi po dito sa Matthew chapter 23. Sabi ho kasi ng verse number 12, "And whosoever shall exalt his name or himself shall be abased." Yung nagmamataas para sa kanyang sarili ay ibinababa. Pero he that shall humble himself shall be exalted. So, ibig sabihin, yung naglilingkod ng tama, yung gumagawa ng totoo sa Panginoon, hindi niya na kailangang purihin yung kanyang sarili. Hindi niya na kailangang itaas yung kanyang sarili. May magtataas na sa kanya. Bukod sa Diyos, yung resulta ng kanyang ginawa. Naintindihan niyo, mga kapatid? Siyempre, sabi ho ng Bible, God resisted the proud and He giveth grace unto the humble. So, yung mga nagpapakababa, itinataas ng Panginoon. Pero bukod sa Diyos, ang pwedeng magbigay karangalan sa atin ay yung resulta ng ginawa natin. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga po na siguraduhin natin na yung ating ginagawang paglilingkod meron pong talagang katotohanan at laging tama sa harapan po ng Panginoon. Take note, sa paningin ng Diyos. Kaya nga, there is integrity. Yung tunay na naglilingkod, may karangalan, at meron din pong gantimpala sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po ng Ephesians chapter 6, verse number 6. Pakinggan po ninyo, ulitin ko, Ephesians chapter 6 and verse number 6. Ito po ang sabi nung talata. "Not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart." Mga kapatid, hindi ho maganda na tayo ay nasa church na napipilitan. Hindi ho maganda na nagbibigay tayo ng napipilitan. Hindi ho maganda na tayo po ay nagseserbisyo ng napipilitan. Alin man doon, hindi ho maganda sa harapan ng Panginoon na yung ginagawa natin parang sapilitan. Ang maganda, ginagawa natin yan from the heart. Kaya nga, mga kapatid, siguraduhin natin na yung ating ginagawa sa Panginoon talagang nagmumula sa ating puso at yan po hango sa katotohanan na itinuro sa atin na atin pong natutunan. Mahalaga po, mga kapatid, na maging totoo yung ating ginagawang paglilingkod. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng 1 Chronicles chapter 29 and verse number 17. Ito po ang sabi ng talata. Pakinggan po ninyo. 1 Chronicles chapter 29 and verse number 17. Sabi po ng Bible, "I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee." So nakita nyo, mga kapatid, kapag ang tao totoo sa kanyang ginagawa, ang unang makikita nyo, masaya ang puso. Kaya nga, ang tama ho,
Kapag tayo may gagawin sa Panginoon, siguraduhin natin na yan ay talagang nagmumula sa ating kalooban. Dahil kapag hindi, ang dulot ho niyan, kalumbayan. Kasi yung mga totoong naglilingkod, masaya kahit nahihirapan. Yung mga totoong naglilingkod, masaya kahit nagsasakripisyo. Yung mga totoong naglilingkod, masaya kahit nasasaktan. Kasi nga, yung kanilang ginagawa ay hindi para sa kanila, kundi para sa Panginoon o para sa iba. Kaya nga sana mga kapatid, tayo rin po bilang mga naglilingkod sa Panginoon, tunay na maipakita natin na yung ating ginagawa ay totoo sa harapan ng Diyos. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Ano ho? Sabi po ng Bible, malinaw po sa atin pong tinalakay mula po sa ating passage. Pakinggan po ninyong maigi. Ang sabi ng Bible po rito, kung sino raw yung nagtataas ng kanyang sarili ay ibinababa. Ngayon, fill in the blanks po tayo. Dito po sa chapter 23 and verse number 12. Ito po, pakinggan po ninyo. And whatsoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall blank himself shall be exalted. Ulitin ko po. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall blank himself shall be exalted. Yan po ang ating trivia for this morning. Kaya nililinaw po natin. Fill in the blanks po tayo. Okay? So mga kapatid, gusto ko lang pong klaruhin yung atin pong naging trivia yesterday. Kasi ang tanong ko po, ano po yung ginamit na Panginoon na visual aid? Yung visual aid. Kasi po, may mga sumagot sa inyo, ang sagot tax. Mga kapatid, ang visual aid na ginamit ng Panginoon, hindi ba't kung matatandaan ninyo, sinabi niyo doon sa mga disciples, pwede bang bigyan siya ng pera? Ang ibinigay sa kanya, yung coin. Na kung saan, nandun yung muka ni Cesar, naka-engrave. Ano ho? Yun po ang tamang sagot. Hindi po yung tax, dapat yung coin. Ano ho? Yung penny na hiningi ng ating Panginoon na siyang ginamit niyang illustration na kung sino yung nakasulat o nakamarka doon po sa pera na yon. Kaya nga mga kapatid, sayang, ang dami hong sumagot na ang sagot tax. Kung tutuusin, mga kapatid, kung yun ho i-consider natin, marami hong sumagot ng tama. Kaya lang po, ang tamang sagot, yung coin or yung penny. Ano ho? Yun po ang tamang sagot. So, in short, pasensya na po, wala hong nakakuha ng tamang sagot kahapon. Kasi nga po, ang naisagot po ng marami, yung tax. Ano ho? Kaya nga, bagitin ko na rin po, yung mga sumagot ng tax kahapon dahil ang bilis nila Ano? Ay, ang dami ho nilang sumagot ng tama. Ito ho yung mga sumagot ng tax. Number 1, si Ate Rose. Number 2, si Sister Gypsy. Number 3, si Ninang Ana. Number 4, Sister Lani. Number 5, Sister Gina. Number 6, si Ate Nelly. Number 7, Sister Rica Ranalan. Number 8, si Ate Milet De Lara. And then number 9, si Ate Mati. Number 10, si Ninang Alice. Number 11, si Kuya Joe. At number 12, si Ate Zena. Naku po, sayang. Ang dami pa naman natin mga bagong sumagot dito sa ating trivia kahapon. Yun nga lang po, ang tamang sagot, coin. Ayan, yung pera na ginamit ng Panginoon para ipakita yung muka ni Cesar na naka-engrave doon po sa coin na yon. Ano ho? So kaya pasensya na po kung hindi ho naging malinaw para sa inyo yung akin pong ibinigay na trivia, pero hindi naman ho natin pwedeng gawing tama kung hindi naman ho talaga yun ang kasagutan. Ano ho? So kaya ngayon po, nililinaw ko, fill in the blanks po tayo. Ano ho? So kaya again, congratulations pa rin. Kahit hindi ho kayo tumama, pero sumagot pa rin kayo kahapon. Maraming salamat pa rin po sa inyo. Ano ho? So kaya nga again, mga kapatid, maganda ho, pinakikinggan nating maigi yung atin pong nagiging pag-aaral ng salita ng Diyos. Samantala, ito po ang wag ho nating makalimutang isama sa pananalangin. Pag-pray ho natin si Kapleo Kagawan. Pag-pray natin si Nanay Olivia Tahuna at maging si Kuya Ray Cortez para po sa kanilang kalakasan at kagalingan. And syempre si Nanay Belen, yung mother ko po, include natin sa prayer at maging si Mami, Sister Len.
yung patuloy na kalakasan, kagalingan, and provision. Kasi, kumbaga, alam naman ho namin na meron siyang kailangang bilhin para sa kanyang kalusugan. Pag-pray ho ninyo yung provision po ng Panginoon. Di ko lang ho alam kung ano yung exact na tawag doon po sa sinusuot pag siya matutulog. Kaya pag-pray ho natin yung provision para po sa bagay na yon. Sama ho natin sana yung resulta rin nung kanya pong ginawang sleep test nung mga nakaraan, sana talagang patuloy po gumawa ang Panginoon sa kalusugan ni Mami. Ni Sister Len. Patuloy siyang palakasin, pagalingin, at bigyan siya ng karunungan. So kaya Mami, panalangin natin, palakasin ka ng Panginoon. At siyempre, sama rin sa prayer, si Preacher Chris. Ayan, sana patuloy siyang palakasin ng Panginoon, si Pastor June Bertos, at maging si Tatay Tomas Beltran. Ayan, ang father ni Sister Princess, at maging si Brother Manny Beltran. Ayan, panalangin ho natin na sana talagang i-provide din ng Panginoon. Terribling gastos din po ang pagdadaanan ng pamilyang ito para po mapagamot si Tatay Tomas. Sama ho natin sa prayer yung kalakasan at provision ng Panginoon. Siyempre, yung kaayusan din ng kanilang kalagayan dyan po sa Australia. Pamilya ni Sister Princess at maging sila Brother Manny. And siyempre, gusto natin batiin ngayong umaga, kasama ho natin si Ate Tessie Lopez. Hello po, Ate Tessie. Good morning po sa inyo dyan sa Barangay 12, Letre, Caloocan. Ayan, sa mga kasama nyo po dyan, baka may mga katabi kayo, pakisiko nyo nga ng konti. Sabi ka mo ni Pastor, good morning. Ayan, So magandang umaga po sa inyo dyan. And maging si Bernadette Quinto ng Taiwan. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa pag-join. Sana maayos ang kalagayan ni Bernadette. At maging kay Ate Milet Delara ng East Bagong Barrio, good morning din po sa inyo. At ito yung mga kasama sa Kalbayog. Yung mga kapatid sa Kalbayog, nandiyan po si Sister Rica, si Nanay Silvia. Ayan, Nanay Silvia, good morning po sa inyo. Sana maayos po ang inyong kalusugan at sana nakangiti po kayo ngayon kahit di ko po kayo nakikita. So good morning dyan kay Preacher Christian po sa Kalbayog, Samar, at sana patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. And syempre, masaya rin tayo kasama natin si Sister Anisa Dakutanan. Ayan. So, kasama natin from Samar. Nandiyan sa Samar ngayon si Sister Anisa. Good morning sa iyo. And of course, kay Emily Guarde ng Pampanga. Good morning. And maging kay Brother Michael and Sister Joy Pereira from Oman. Ayan, good morning. Parang tama ba ako? Dubai ang nabanggit ko yesterday. Nasa Dubai ba sila or nasa Oman? But ganun pa man, nasa Dubai man kayo o nasa Oman man kayo, ang mahalaga, ingatan kayo palagi ng Panginoon. Salamat sa inyong pamilya and sa lahat po na nag-join ngayon pong umaga. Maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace,
sea. Though tempest may rage, the sun hide its face, your vigor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change.